Hey guys, good morning. So today is Tuesday. Kagigising ko lang guys. Actually nagising ako kanina mga 2 o'clock in the morning. Pero pag alis ng asawa ko guys, natulog ako ulit. 2 o'clock ako morning gumising. Kasi nga, I have to go to the bathroom. And then, nakatulog ako. Then, gumising ako ulit. Kasi nga, kailangan umalis ng aking asawa papunta sa trabaho. So, now, dyan lang ako natulog kanina sa living room bago siya umalis. Ang kati ng aking tiyan, guys. Yan o. Yan. I am almost 5 months pregnant, guys. And, medyo malaki-laki na yung aking tiyan, no? Pero super kati. Normal lang ba to? Ewan ko. So now na naggutom ako guys. So before kung makalimutan tong vitamins natin for prenatal vitamins. So kailangan na natin mag-take. So dalawang beses ako mag-take nito. Dati tinitake ko lahat yung dalawa na talaga. Isahan na ba? So na-realize ko na siguro kailangan ko mag-slow down. So, mamayang hapon, sana hindi ko makalimutan, mag-take ako ng isa ulit. So, napakamalimutin ko guys na mag-take ng vitamins. But anyway, nagutom ako. Kahapon, naglilinis lang ako dun sa garage. Medyo yung lower, ano ba yung pelvic ko, ganun. Medyo very uncomfortable. Siguro, naparami ako ng alsa kahapon na medyo mabibigat na gamit. So, I have to slow down now. Kailangan ko mag-relax today. So, maghanap tayo dito ng makakain, guys. Meron akong sliced tomatoes dito kasi kahapon nga nag-slice ako ng tomatoes, guys. Medyo ano siya guys, may sira. Kaya, hindi ko siya pwedeng ipabaon dun sa asawa ko kasi parang may sira nga siya. So, ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung sira. Humanap ako ng ibang nag-slice ako ng ibang tomatoes na maibigay sa kanya. So, yung may sira, kinat ko na lang yung may sira. Tapos, yung naiwan, hinihiwa-hiwa ko. But anyway, ano ba yan? Sana hindi mahulog to. Magkakat tayo dito ng kamat. Dami kong hugas yan. Meron tayong strawberry. So, kung nakikita nyo guys, yung nag-molds na siya guys, oh. So, tapin na natin ito. So, ikakat ko to siya guys. Kunin ko lang yung may dahon. Tapos, saka ko siya huhugasan. Yan. Kasi sayang pag nag-mold sila lahat, no? Ganun lang siya guys. Ayan guys. So, here's our strawberry now. Yan. So, ito na lang yung natitira sa ating strawberry. So, huhugasan ko to. But before anything else, di ko alam paano kakainin ko ngayon, no? To avoid rice, pero minsan yun ang hinahanap-hanap talaga eh. Hirap maghanap ng pagkain pag buntis. Minsan, nagkikrip ka ng wala dito. Diba? Tagal ko nang gustong uminom ng Bear Brand. Kaso, ang hirap maghanap ng Bear Brand dito sa Amerika, guys. So, ano kaya kakainin ko, guys? Meron akong snacks dito. Tingnan mo. Ang kalat ng lamisan. Ayan, kasi wala nga ako dito sa loob ng bahay kahapon. Nasa garage ako. Ayan, guys. Hindi ko alam kung makakain ko pa yan. Kasi hindi ko type. Kaya bumili ako nito kasi ito may cheese. Yan o, may cheese siya guys. So, nabili ko to sa Costco. And then,
Kailangan kasi, hindi ka pwede makabili ng isa. Kailangan dalawa talaga. Ayan o. So, dinalawa ko na. Kasi, buy 2 eh. Buy 1, get 1. Parang ganon. So, magtitimpla lang tayo ng kape, guys. Walang ko ng tubig dito. Magkakape na lang tayo. Para mauubos ko yung pagkain na yan. Kasi isa-isa lang talaga yung kinakain ko. Hindi naman ako pwedeng kumain ng madami. Kasi nga, hindi ko naman kayang kumain ng madamihan. So, yung isa, hindi siya cheese yung flavor. Ewan ko sa panglasa ko lang ba or kasi sa asawa ko sabi niya okay naman daw. Eh kaso nga lang, hindi talaga din siya mahilig. Sabi ko, ba't kasi yan ang binili mo? Amoy ano, parang amoy ipis. So, ibang flavor siya. Ano bang flavor nito? Tingnan natin. Flavor natin is Danish. Danish yung flavor nito, guys. So, ito, kagat ko nga yan, guys. Oh. Tapon ko na to kasi kagat ko yan. Hindi ko nga natapos. Kaya, hindi siya pwede. Ito naman yung gusto ko kasi ito, kasi cheese. Ayan, dalawa na lang yung natira sa isang lagayan. Ako lang kumakain nito, guys. Kasi paborito ko to. Hindi naman sa yung takaw na takaw ako. Pero, mas gusto ko to kaysa dyan sa isa. So, sabi ko sa kanya, ay, dapat na lang dinala niya doon. Ay, nakalimutan kong pinadala sa kanya, guys. May meeting siya ngayon. Dapat pala dinala na lang niya at kinain niya doon. But anyway, it's too late. So, ngayon, hindi ako maglilinis sa garage kasi nga, medyo acid. Medyo ano, guys, pahinga muna tayo. Saan natin itong, ano ba to Amondi. Okay, assets daw. Ano ba itong mga asset na to? Okay, ito yung sa asawa ko. Ano to nga naman, guys? Kumbaga, yung ano namin, diba yung sabi nilang assets nga. Ayun, pakita. Ewan ko kung needed ba to ng asawa ko. Hindi ko alam. Hindi naman siguro. Ayan, so, lalagay ko lang to siya sa lagayan. Kasi just in case na kailangan niya. Okay lang. Ito naman. Ito, akin to. Ewan ko bakit. Morales pa rin. Ewan ko ba, pinalitan ko na yung pangalan. Pero yung nakalagay, Morales pa din. Hindi ko alam bakit. Account statement, financial. Alam. But anyway, tumulo na yung ating tubig. So, hindi ko siya kailangan. Pati ito. Akin din to. Ito naman, ano to? Akin to Gear Up Success. Hindi ko alam ano to siya. So, titingnan natin kung ano to, guys. Ay, nako. Loan ata to Loan nga. Yung o-operan ka ng loan ba? Warning, this is a solicitation for a loan. Ready closed. Solicitation? Nagsusolicit sila ng 6,000. Hindi sila niyabag. Mas sila nabuang, guys, no? Solicit sila. Before signing this agreement, the program of a loan or will cause you to be bound to repay the loan or purchase good for services which may cost you money, including finance charges, proper endorsement required, not transferable. Oh yeah.
Hindi ako nagre-request ng loan mga bayot, no? Pero mukha siyang check. Check ba talaga to? Ito, pati lang. Parang check nga siya, guys, no? Trustmark National Jackson, whatever that is. So, I don't think. Wala naman nakalagay na this is not a check. $6,014.99. So, yeah, right. Warning. This is a solicitation for a loan. Hindi ko kailangan ng loan mga bayot kasi hindi ako nag-aaral. Ano kung maglo-loan? Hindi ko kailangan ng loan. Dami na akong utang, ba't ko padagdagan yung loan, utang din yan. Diyos ko. Ito naman sa asawa ko. So, ay nako guys, daming mga ano dito sa mundo. Okay, so let's have a coffee today. Ay, yeah. So, coffee ko yung gamit ko, guys. Hindi naman ako araw-araw nagkakape. Kahapon nagkakape ako kasi alam nyo bakit. Kumain ako ng tunang paksiw. Kaya yung sa Bisaya pa yung inununan ba. And then, sabi ko parang maalat. Gusto ko ng kape. Ayun. So, nagkape nga ako guys. Pero pagkabuntis ka naman talaga, sinabi sa akin ng doktor, tinanong ako ng doktor kung mahilig ba ako sa kape. Sabi ko, pagka nagkikrave lang. Wala, ubos na yung aking coffee mate guys. Wala na. Tapusin ko na to. Bibili na lang ako. So, sabi ko sa doktor ko, nagkakape ako pero hindi siya everyday. Unless na lang nung by cravings lang. So ngayon naman, hindi naman ako nagki-crave ng coffee. Kahapon lang yun. Crave ako ng coffee kasi kumain ako ng maalat na paksiw. Sabi ko parang sarap kumain uminom ng kape. Dapat milk dapat. Wala nga akong Bear Brand. Kasi close yung store na pinuntahan namin last Sunday kasi may namatay daw doon sa pamilya ng may-ari. Kaya, ayun. So, minom na lang ako ng kape. Pero matagal ko nang kinakrave guys yung Bear Brand. So, let's have this. Ano bang pangalan nito? Ito ay cream cheese Danish. So, cream cheese Danish. Ano pala to? Almond. Almond Danish pala to guys. Pero hindi ko alam. Siguro healthy to para sa akin dapat. Kasi almond nga. Pero, ewan ko lang. Cheese yung masarap eh. So, kakain tayo. Ayan. So, yan. So, let's eat guys. Breakfast. Mamaya kakain na naman ako guys. Kasi, alam mo naman, pag buntis laging gutom. But anyway, first bite. Ayaw ko lang nito is yung may mga, ano yan? Icing. Hindi ko type. Masyadong matamis. Masarap yung cheese. Masarap siya sa kape kasi nga ito, hindi matamis. Ito naman matamis. Minsan, yung paksiw maalat na kahapon. Gusto ko rin magkape kasi yung kape hindi matamis nga. Tapos mainit-init. Sana hindi uulan ngayon kasi yung neighbor namin, yung sa gilid ng bahay dito sa my right side, na siya guys, nakamaw kasi namaw ng neighbor namin. Last time ako yung nagbumudo naman sa gilid nila. Connecting lang kasi yung gilid namin at saka sa kanila guys eh. So, pag nagmumuha ako, isasalin ko na rin.
pag nagmumo sila ng mauna, sinasali nila yung amin. So, parang ganun. So, dito na lang sa may harap, ang kailangan ko, at saka dito sa gilid ng bahay, at saka sa backyard namin. So, kailangan ko talaga siyang imaw. Sabi naman ng asawa ko, huwag kang magmaw ngayon. Kasi, yun nga, yung pakiramdam ko guys, alam niyo na, buntis tayo, no? So, sabi niya, siya na lang daw magmungo. Hinaawa naman ako kasi nga, ako nga yung walang trabaho. Siya yung magtatrabaho. So, gusto ko tumulong. And then, kahapon kasi, masyadong mainit. Kaya, di ako nagmumaw. At the same time, nabisi ako sa kaka-arrange ng mga gamit dun sa garage guys. Kasi, we have baby coming soon. And, this house, we only have 3 bedrooms. And yung isa, ginamit niya as an office. Yung isa naman, nasa baba. Pagka meron kaming visitor, doon namin sila pinapatulog. Kasi nga, may sariling bathroom doon. So, kaya, ginawa namin yung ano. So, nag-order kami ng set na bed. Hopefully, okay naman yung bed na in-order namin. Kasi set nga siya, guys. Na-order namin nung July 4th ng gabi. Kasi nga, naka-sale daw. Online siya, guys. So, online lang namin talaga nakita. So, hopefully, okay yung materials ng bed. May drawer na rin siya. May, dinagdagan na lang namin ng 2 lamp, 1 lamp, 1 more lamp of yung sa bedside ba, kasi para tig-isa kami ng asawa ko, parang naman uniform. So, yun yung nangyari. And then, sabi ko sa asawa ko, linisan natin yung garage kasi meron kaming part dyan sa part ng ano namin guys, yung living room namin, yung corner side ba, na nasa bedroom namin kasi wala, maliit kasi yung living room namin guys, so hindi siya magkasya. So, ngayon, nilagay namin sa bedroom. But, now, we decided to put it back sa, ano na lang, we decided to put sa, sa garage. Kasi, yun nga, wala na kaming space. Magka-baby na kami. So, kailangan na namin maglagay ng crib, or ng baby bed, or yung, ang tawag niyan, yung changing diaper, yung mga drawer niya, lalagay ng damit, ganun. So, kailangan namin magbawas ng mga, sa kwarto. So, yung bed namin guys, yung bed namin sa baba, bibenta namin yun. Actually, nasa marketplace na siya. Hindi naman siya mahal. Pero set din yun siya guys. So, bibenta namin. So far, hindi ko alam kung ano yung mayroon na bang mga, kasi yung asawa ko yung naglalagay yun. So, sa marketplace. So, kung mabenta man sakali yun, yun, i-ano na lang namin, ibaba namin yung bed na pinagtulugan namin. Pero, the reason why, yun ang ibebenta namin guys, is that, kasi yung bed na pinaghigaan namin, yung foundation talaga namin is very heavy duty. So, di siya nagsishake. Yung super bigat niya guys, as in super, pati yung so, kailangan namin siyang ibaba. Wala nga siyang headboard guys wala talaga siyang headboard, as in, matagal ko na sinabi sa asawa ko, bili kami ng headboard. Buti na lang hindi. Kasi, ngayon nag-change kami ng bed. Kasi queen size lang yung bed na pinaghigaan namin guys. Ngayon nga, nabuntis ako, I have to have at least king size bed. Kasi, hirap kumilos guys. Ang hirap turn left and right. Yung, malaki yung chan mo. Buntis ka. Tapos pagka may baby ka na, minsan matatabi mo kasi mas madaling magpadide, ganon. So, sabi ko sa asawa ko, palitan natin yung bed natin na medyo malaki. Kaya umorder kami ng king size bed. So, set na siya guys. Meron na siyang, basta soon, pagdating, papakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura ng bed. Basta yun na siya guys. So, lahat ng mga meron kami dito sa kwarto namin ngayon, dun yan mapupunta sa baba ng bedroom. Hindi siya malipat. And then, yung sa bed sa baba, shaky yung sa baba guys, which is okay naman siya. Yun nga lang, siguro yung pagkalagay ko, hindi ko siya naayos na pagkalagay yung bolts or ano ba yun. Basta, but anyway, to make the story short, magkaka-baby na kami, kaya ako naglinis doon sa baba ng garage namin kasi kung ano yung hindi magkasya, doon namin ilalagay. So,
Yeah, yun yung dahilan kahapon kung bakit ako naglinis doon. So, syempre, yung may mga bagay na medyo mabigat konti, nabuhat ko talaga siya. Tapos, I realized na, pagka unti-unting sumakit yung aking pelvic, yung dito sa may baba na sabi ko, masakit siya. So, tinigil ko. Yan, yun. Kaya hindi na ako pamumuo ng asawa ko. Kasi, I'm 4 months pregnant, guys. Well, counting 5 months now. So, yeah. So, yun yung aking ganap. So, today, hindi naman ako magtatrabaho dun sa garage. So, dito ako sa loob ng bahay. Meron din akong ginagawang side gig, guys. Hopefully, okay naman tong side gig. Hindi ko pa siya na-try magsahod kasi kakastart ko lang nga. So, 2 weeks, every 6 weeks daw yung sahuran. So, hindi ko alam. Hindi ko pa na-try talaga. So, we'll see kung ano yung kalabasan nito. So, kung sakali man na okay itong ginagawa ko, guys, I will share it with you para naman may mga idea kayo kung gusto nyong mag side gig din. As a single mom or yung mga stay home mom, yung pwede kayong mag side gig, share ko sa inyo kung okay naman tong ginagawa ko. So, we'll find out na hopefully okay siya. Kasi lang siya, guys, pambahay lang siya, hindi ka nagbibinta, hindi ka, yung more on writing ka talaga, more on writing ka. So, yun lang yung ginagawa ko, guys. So far, nakasend na ako ng, siguro mas mga 90 or more, 90 or probably 1,200 mail. Yan, so nasend ko na siya, guys, kasi I tried to write a letter, 30 postcard every day, but I missed last Friday kasi nag-holiday nga. Friday ba yun or Thursday? Basta nag-holiday siya, hindi ako nakapag-send. So kahapon, Monday, nag-send ako ng 30. Pinasend ko dun sa asawa ko. And then, magsusulat ako today. Hindi nadala ng asawa ko kasi kulang ng 8 yung aking guys, kailangan ko lalagyan ng code. So, hindi ko siya nalagyan ng code. So, mamaya, katapos ko dito, maglipit muna ako ng bed, hugas ng pinggan, and then, I'm back to reality. So, yun yung gagawin ko, guys, today. But anyway, ang dami kong satsat. Okay, guys, so, tapos na akong kumain. Actually, nakakain na rin ako ng kanin. Hindi ko mataste na hindi kumain ng kanin, guys. So, ayan, magliligpit tayo sa aming higaan. So, ayan lang talaga yung sinasabi ko kanina, yung aming bed talaga, guys. Walang headboard. Yan, makalat. Malit lang yung aming kwarto. Ayan siya, guys. Yan. So, yun yung ibig kong sabihin. Yan. So, part yan siya ng aming sofa nasa living room. Hindi talaga siya magkasya doon kasi nga maliit. So, we are trying to clean up our garage para malipat namin siya doon. And then, eventually, paano talaga namin lumipat ng ibang bahay, guys. We are actually planning to buy a house in somewhere in the countryside, but probably next year or so. But anyway, kailangan namin ng mas malaki-laking space at least 4 bedrooms total, at least. Kasi kailangan namin may office siya, yung asawa ko, room ng mga bata, tapos isang guest room at kwarto namin. So, yun yung pinaka-importante. So, at least total of 4 bedrooms. Yun yung pinaka nilook forward ko, guys. Kasi kailangan talaga yun eh. But anyway, here it is, guys. So, simple lang yung aming kwarto. Meron ako nakalagay dito mga damit na kailangan ko rin ilalagay sa aking drawer. Kasi nga, ito pakita ko sa inyo, guys. So, ayan, nilagay ko siya sa basket na yan, guys. Ito naman is malinis to, kaya meron to. Galing to siya sa laundry eh. So, ayan. Ayan yung ating kwarto, guys. So, liligpitin ko yan. At nakikita nyo dito, meron din akong ito naman yung pang winter ko na mga sweaters. Ano tawag niyan? Sweaters. Basta, yun na yun. Ayan. So, ito yung mga sinusuot ko, guys. Pagka
malamig. Yan, sinusuot ko to sa labas. Kasi syempre medyo warm siya. Ito naman yung mga pantalon ko. So, meron akong dalawang jeans dito na pang buntis. And then the rest is leggings na siya. Nandito naman yung mga leggings ko, guys. So yan, marami akong leggings kaysa jeans. Kasi hindi ako mahilig sa jeans, mainit. At dito naman, nandito rin yung aking mga shirt. So ito yung mga pang trabaho kong shirt, yung mga pambahay din, na hindi naman siya pambahay, yung pang labas-labas lang din. So ito yung mga sinusuot ko. And then I also have ito yung mga gamit ko, guys, na medyo meron akong pambutis dito na mga sweaters. Ayan, so ito yung panglakad kong mga sweaters, lalo na sa malamig. So yan, sinusuot ko yan. But and ito naman yung, ito makalat to, guys. Hindi ko na to inano kasi, ayan, pantulog ko to, guys. So, ayan. And then dito naman, wala naman tong kaari-ayang mga ano lang yan. And then, dito yung mga files na meron ako, yung gaya ng mga tax return namin, guys. Nandito sila. So, yung mga years na yan. Yan. So, nandito sila, guys. Wala naman itong kakwenta-kwenta. Yung nilagay ko lang dito yung mga charger na hindi ko naman ginagamit. At dito naman is yung aking mga makeup. Ayan. Nagkalat siya, guys. So, dyan ko siya nilalagay. And then, dito sa kabila, guys, is nandito yung aking mga iron, hair iron, blower, basta yun na yung mga gamit ko dito, guys. Oh, 'di ba? So yan siya. Diyan ko lang siya nilalagay. And the next is ano bang meron dito? Nakalimutan ko ng mga laman. Tingnan mo, guys, ang kalat kasi nung nagliligpit ako dito sa aming walk-in closet, as you can see, yan. Kumunti na yan, guys. Tinanggal ko na yung iba. Yun nga nandun sa basket. Dito naman is yung mga old phones ko, hindi ko na nagagamit. Ito naman yung old phones dati ng aking deceased na husband, namatay siya. Ayan, meron akong remote dito, mga casing ng phone na sa iPhone 11 ko, guys. Ayan. So yan lang yung laman. Nandito yung mga madalas kong ginagamit pag umaalis ako, yung mga dito yung mga pangkilay ko. Hindi ko siya hinahalo dito kasi alam mo nyo, mga pencil minsan natatanggal yung mga ganyan. Imiitim yung mga bag. Ito naman yung mga concealer ko, lipstick ng ganyan. Ito naman is lip tint. Ito, dito to ban. Ito siya, mga lipstick lang to siya, guys. Dito pala yung aking white flower. Nakalimutan ko na to, yan. So, dito naman yung sa asawa ko. Actually, meron din akong pang color ng buhok. Siguro ibibigay ko to. Bawal ako nito, guys, no? Then, bumibili na rin ako ng mga collagen para sa ating mukha, no? May cream na siya, guys. So, nakatipid ako dyan. Kasi, sa Ross ko yung nabili. And then, what else? Ito naman yung lagayan ko ng mga lotion. Yan. Meron akong 3 lotion or actually 4. Ayan, so, meron akong 2 hair, yung pang, yung mousse. Ayan. So, dito naman, is nandiyon yung mga aking jewelry, nating fancy. Ayan siya, guys. So, ayan. Gustong gusto ko to. Ito, guys. Binili to ng aking, And then, nandito yung aking mga sing-sing. Ayan, so, very lang, guys. Tapos dito naman, ewan ko ano itong nilalagay. Ito naman, guys, panglinis to ng aking jewelry. Ayan, may nakalagay. Binigay to sa pinagbilihan namin ng wedding ring. Ito yung wedding ring na nabili ng asawa ko para sa akin. So, binigyan niya kami ng panlinis. Actually, nilagay niya ng label dito. Jewelry, cleaning, 1 teaspoon per jewelry ata yun. Hindi ko alam. Should look like anti-facial. I don't know.
Basta yun yan. So, nilagay ko lang siya dito. Ayan, kasi meron pa naman akong panglinis doon sa aming bathroom. So, yun lang siya guys. Yeah, nothing fancy in our end. Yun, pinatong ko lang to dito kasi naglinis nga ako ng yung mga bag ko dan guys. Galing yan sa bag yung ano na yan, notepad na yan. So, kinuha ko lang siya. So, linisin ko yan siya ulit. And then, ito naman yung magiging future dresser ng aking baby. So, dagdagan ko to ng isa guys. Siguro dito. Pero, hindi ko na lang alam guys kung ano yung magiging resulta ng aming kwarto. Darating yung aming set of bedroom nga. So, hindi ko alam kung paano ko siya i-set up. But anyway, kailangan ko to siyang dagdagan para ano. So, yung mga gamit ko dito sa mga drawer na yan guys, yung lahat na nakapatong yan. Pag darating yung yung set na in order namin, matatanggal din yan. Kasi, kumbaga dalawang cabinets yun, isang ganyan, tapos meron pang isa talaga na so, mahati-hati ko kung saan ko ilalagay yung mga gamit ko. And then, yeah. So, ito kailangan ko siyang dagdagan talaga ng isa. Pero yung single lang siya, yung isang ganito lang. Para mag-label kasi 4 layers to eh. So, yung gusto kong kunin is yung 4 layers din para lalapad sila ng konti. But anyway, that's it for now. And then yan, kailangan ko talaga siyang ilagay sa base, guys, sa garage. Kasi hindi talaga namin siya nagagamit. Okay naman sana to kasi meron siyang mga charging station dito. Kasi wala eh. Ito naman yung mga camera, mga old cameras na hindi namin nagagamit. But ito, meron akong camera dito guys. Actually, meron akong video dyan na kailangan ko i-upload. But anyway, ayan guys, so tingnan mo yung itsura ko pag natutulog dito. Maliit lang yung aming bed. Yung aming bed guys is queen size lang talaga siya. So, as a pregnant, ang laki-laki nitong gray guys. Pag ilalagay ko sa bed, yung asawa ko, halos na may hulog. Ako naman halos din ako mahuhulog. Hindi ako makagalaw ng maayos kasi nga queen size bed. Tapos meron pa akong ganitong pregnant pillow. So, ang hirap. So, that's the reason nag-order talaga kami ng medyo malaki na bed. But anyway, kailangan ko tong ligpitin kasi I have work that needs to be done. So, nag-iintay sa akin talaga. So, ka lang. But anyway, see you guys later. Ayan guys, so actually hindi namin naisipang bumili ng king size bed. Matagal ko na itong sinasabi. Gusto ko, pero syempre parang hindi siya big deal sa amin na magkaroon ng king size bed. Kasi iniisip ko, saka na lang pagka nakabili kami ng bahay sa country area. Kasi para isahan na yung deliver ba. But, nabuntis nga ako guys. So, I needed it so bad. So, yun yung dahilan kung bakit kami napabili now. Kaya, it's been 3 years naming pagsasama guys. Hindi talaga siya napalitan kasi nga hindi nga ako nabuntis dati. So, parang hindi siya nagiging big deal ko na okay lang. Hindi siya yung priority namin. But, now nagiging priority siya kasi since nabuntis ako, I have to get a lot bigger na bed. So, ayan. So, yun yung rason kung bakit ako decide na bibili ng laki-laking bed. Tsaka, ano pa ba guys ang kailangan kong sabihin? So, yun nga, hindi ko siya nagiging priority dahil nga kami lang naman dalawa dito. Iniintay ko sana yung pagbili namin ng bahay sa countryside, pero ito nangyari naman na nabuntis ako. Matagal na namin itong pinagdasal talaga guys na mabuntis ako. Gusto namin na magkaroon ng anak. So, ito nangyari na siya. So, we have to get a bigger bed. So, ito na siya guys. Nabili na kami. Malaki. Medyo mahal kasi dati talaga. Mahal talagang bumili ng bed guys. Kaya hindi kami nagmamadali dati. Kasi medyo mahal talaga siya. So, yun naman, nagkataon na
merong sales doon sa 4th of July, napabili kami. So, yun yung advantage din. Isa pa, needed din talaga namin. Ayan. So, ilagay ko dito yung isang pillow. And guys, ito yung pinakauna-unahang pillow na binili ng asawa ko. Kaso nga lang, ito. Kita ko sa inyo guys ha. So, itong pillow na to, binili niya to sa, hindi ko alam, para siyang Temu or Shein. Yan, so super, ano mo guys, super luyat. Luyat kaya siya ha. Parang, murag wala siya sulod ba? Tama, oh, pwede ko siyang maganon. Oh, di ba? So, wala talaga siyang laman masyado. Kaya sabi ko sa asawa ko, parang useless na nagkaroon ng ganito. So, naisip ko, siguro iligpit ko na lang siya. And then, magagamit ko siguro to sa baby. Alam mo yun, ang ilalagay ko dito yung baby sa gitna. Tapos, yun. So, magagamit ko siya in the future for my baby. So, ilagay ko siya sa, siguro kung makalipat na kami, medyo magkaroon na ng bata yung sarili niyang kwarto. So, magagamit niya to. So, yun yung rason kung bakit ko lang siya ikikip. And then, yung malaki naman is, magagamit ko siya pagka nagpadidi ka. Yun. So, yun. So, that's it. So, hinihingal ako guys. And pakita ko sa inyo yung aking tiyan guys, no? So, ayan ang aking tiyan. This is, alam ko na ba ito? 4 months, 17 weeks eh. So, 4 months, magpa 5 months na talaga siya guys. So, ayan o. Medyo malaki siya guys. Talagang, bago naman ako nabuntis, matcha na talaga ako. Nag-gain ako ng so much weight here sa state. Kaya, parang, lumubo ako ng lumubo. So, ngayon nabuntis ako, parang, medyo malaki tingnan yung aking tiyan. Pero kung sakali man malaki talaga yung baby ko, I don't know kung ano yung magiging desisyon namin para naman sa sarili ko at para rin sa baby. Kailangan dalawa kami safe. So, either kung dadaan man kami sa mga procedure na magiging CS ako, it's okay as long as healthy kaming dalawa. So, yun lang yung pinaka-importante guys na i-prioritize ko. But anyway, dami ko pang daldal, no? Hindi naman tayo, ano guys, pasensya na kayo sa aking vlog guys, no? Hindi naman ako vlogger. Wala lang, share ko lang, nasa bahay lang kasi ako, kaya ganito lang siguro talaga yung buhay na ikaw lang mag-isa sa bahay. Yan, gusto ko lang ma-share lang aking journey sa aking pagbubuntis. Kasama na yun sa aming sitwasyon living in abroad. So lang yun guys. So, papakita ko rin sa inyo kung ano itsura ng aming lalat siya ngayon. Actually, bagong vacuum naman to. Ito, we have to return that. That's from Xfinity. Xfinity pa rin kami, but pinalitan namin ng maliit kasi hindi kami nanonood ng TV masyado guys. So, ayan, andun maliit yung Xfinity namin. Just good for internet only. And then, ayan, dito ako nakatulog kanina guys. Ayan. So, babalik ako dito mamaya kasi nakikita nyo guys, meron akong, ito yung binabanggit ko kanina na side gig kong ginagawa, side gig. So, yan. Dito naman madalas yun umupo yung aking asawa. So, maliit lang yung aming living room guys. Pakita ko talaga yung buo sa inyo. So, yan, that's the reason na yung kahati ng dito sa yung corner nitong sa living room nandun sa kwarto namin kasi hindi nga talaga siya magkasya. Ayan kasi nandun yung love seat namin. Ito ba yung love seat? Ito naman yung recliner. And then dito ako madalas umuupo guys. Dito. So, yun yung So, baka lilipat ako doon sa may bandang ilipat ko yung aking table doon sa may bandang bintana. But yun lang guys. Ayun, ayan, so, yan, bagong bili lang yan, kaya nandyan yan. Hindi ko alam kung saan ko siya ipupwesto. So, vacuum sealer siya guys. Plano kong bumili ng, magawa ng barbecue, tapos, isi-seld ko lang siya ng ganyan.
But anyway, sa ngayon, ang dami ko pang ginagawa, guys. As you can see here in our table, luma na rin tong aming kitchen table, guys. Alam nyo na, pagka mga ganitong bagay na kailangan kang lumipat, di mo maging kailangang fancy kasi hirap maglipat, guys. Ang dami mong bit din. Ano ba yan? But anyway, yan, makalat siya, guys. Ito yung tinutungga ko kahapon. Hanggang ngayon, tutunggain ko yan mamaya para matapos na. Ayan, ito wala na siyang laman. Tapon ko na to. And then, ito naman yung aming, so as like I said, guys, maliit, super liit lang yung aming bahay. Yan lang yung aming kitchen. So, maliit lang talaga. Ayan, so, kasi nga, good for 2 lang talaga kami. So, sabi ko ng asawa ko, okay lang na maliit yung kitchen, at is good for starting point lang siya. Pero, eventually, na-realize ko gusto ko magkaroon ng malaki-laking bahay at saka malaki-laki yung kitchen. So, tulad nito, maliit lang siya, guys. Oh. So, ang dami nang nakalagay dito kasi ito, gamit to ng aking asawa. Gumagamit ako nito dati, guys. Yung Herbalife. Actually, meron akong, I am one of the distributor. Yung mga gamit na to. Super ganda nito, guys. Ito, vitamins to ng aking asawa. Yan. And then, yeah. So, this is all, aside this one, kasi meron na siyang nito. Yan, meron na siya niyan, guys. Bago kami nag-Herbalife. So, meron na yan. So, kailangan lang yan yung ubusin yan. Sayang naman pag itapon. But this one is, ito yung daily, ano niya, guys, yung daily meal niya, guys. This is healthy meal. This is a shake. So, yun yung mga kinakain niya, guys, every morning. And then, yeah. So, ngayon, maglilinis tayo, no? Kasi medyo makalat yung ating bahay bago ako magsusulat-sulat ng mga side gig ko. Ang dami kong gagawin, guys. As in, super duper. But anyway, yan lang man yung aking life dito sa bahay eh. Hindi ako sa garage. Nandun ako sa labas, nagmumo ng yard. Hindi naman nagsusulat ako dito sa side gig ko. So, kahapon di ako nagsulat. Siguro kasi may naipon akong sulat nung Sunday evening. Kaya, yun. So, nakakahingal pag buntis, guys. Ito, ginamit ko to para sa aking skin. Ito na rin yung nilolotion ko, guys. So, sabi kasi dito, stretch marks, scars, dry, damaged skin. So, super dry ng aking skin, guys. So, ito na talaga yung aking ginagamit. Kahit lotion, ito na yun. Ito na lahat, guys. Dito na lahat yung mga, ano ko. So, oily siya. Kaya ina-apply ko siya pagkatapos kong maligo. Kasi medyo ano pa yung ating skin, no? Moist pa ba kasi bago nga basa. So, yan yung ina-apply ko pag naliligo ako. But anyway, kailangan ko mag-toothbrush, guys. Bago tayo mag-start. Hinihingal ako. So, toothbrush lang tayo dito, guys, no? Ayan. So, yung aming, dito kasi sa aming bathroom sa taas, isa lang yun, guys. So, yung, kumbaga, yung kwarto dito sa taas, dalawa. So, yung isa, ginawa niya yung O-face. Kasi yun yung nabanggit ko kanina. So, yung bathroom niyan is kasali na dito. Kumbaga, joint bathroom siya sa master bedroom. At saka dyan sa ano. Yun nga lang. Ginawa niya ng O-face. So, okay lang. Ngayon nagka-baby kami, kailangan namin ng 4 na bedroom. So, gabi na rin ako naliligo.
Kasi, gabi naligo ako guys. The reason why I do that, kasi medyo mas maganda yung tulog ko. Lalo na ngayon nabuntis ako ba. So, yun ang rason. Nakakahingal. So, magpalit lang ako ng damit guys, no? Mag-short lang ako. Hindi naman ako lalabas ngayon. Hindi ako mahilig sa short ngayon. Nabuntis ako guys. Tumaba kasi ako nang tumaba. So, let's see kung may magkakasya pa ba dito sa atin. Hanap tayo ng magkakasyang short dito. Tuwata. Ito siya guys. Parang makarina. Ayan. Hindi na rin ako magbabra kasi dito lang naman ako sa bahay. Wala nang kailangan pang pag ganito na talaga siguro pagka nagkaanak ka na talaga, parang wala ka nang pakialam sa sarili mo. Importante na ewan ko ba, wala na parang parang nakakapagod, super ano ka na. Ano lang ako dito guys, bihis lang tayo dito. Okay, so yan. So, yan parang basa pa yung aking buhok, guys. Yan, makapal kasi yung aking buhok. Naipitan ko siya kagabi. Naligo ako ng mga 8 o'clock ng gabi. So, ayaw kasi matulog, guys, na nakalungay yung buhok ko. So, kahit basa, talagang iniipit ko yan. Kasi napupunta yan sa liig ko para akong tinatali. So, yan. Gusto ko lang pumupunta dito sa aking mukha, sa aking liig. So, anyway. Yan, nakabayayat na ako, guys. Woo! Okay lang yan. Okay lang yan, Benji. So, let's come here. Okay guys, punta tayo sa baba. Pakita ko sa inyo kanina yung mga ginagawa ko kahapon. Medyo sumakit yung aking guys, pelvic. So ito guys, ayun, ito yung mga chinilas ko guys na galing sa garage. Pinasok ko siya kahapon dahil naglilinis nga ako dito. So let's see kung bubuksan ko tong pinto na to. Ayan. Ito yung garage guys na kahapon ko pang niligpit na walang katapusan ligpit. Ito. So, ayan. So, ito guys. Ito yung ibibenta namin. So, ayan siya. Ito naman, ito siya. Bibenta namin yan guys. Tingnan mo naman itsura ko, ginoo ko. Yan, so, bibenta namin yan kasama dito sa bed na to. Ito meron tong headboard guys, kaso nauga to Ayan nauga siya guys kasi hindi ko alam, hindi ko siya masyadong lalak doon sa ilalim. Kasama na tong bed na to, pero yung bed na isasama namin, yung isa yung ginagamit namin sa taas. Kasi, they are the same size. Ito kasi is magka-match doon sa bed namin sa taas, kaya yun yung pangalan, Stearns Foster, kaya hindi ito siya kasama yung pinaghigaan namin sa taas. Ito yun yung isasama namin dito sa bed frame na yan. Ito yung maiiwan kasi set din to sa bed na hinhigaan namin sa taas. But anyway, ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko yesterday na sumakit yung aking pelvic. So, excuse ko. Ito guys, medyo malalaki na kasi, so nahihirapan akong mag-move. Kasi medyo naghahanap ako ng ways kung saan ko sila ilalagay. Mabigat yung mayroong compressor ata yan Basta yung mga baby, dyan. Meron pa kaming coffee table doon. So, meron kami ditong
ang tawag na rito, round table na bildo or salamin. Ang tawag niya basta babasagin. Meron din kaming TV stand dyan na babasagin din. Ayun, puno na ng ano, nakalagay dyan. So, ito naman yung mga kinabuhat-buhat ko kahapon. Mga karga-karga ko kahapon, guys. Kaya sumakit yung aking Philbic, no? Ayan, yung mga tote. Yan, super bigat nito. Parang dito, sumakit yung aking Philbic. Yan. Ito yung kasama naming ibenta, yung drawer na yan. So, yan, hindi pa ako tapos, guys. Baka mamaya matapos kong magawa dito sa taas. Pag wala na akong, meron akong extra time. Siguro bababa ako dito mamaya. Tapusin ko tong ginagawa ko. Patandahan lang naman. Hindi naman ako nagmamadali. So, yan guys, hirap din ako dito sa pag-akit ng hagdanan. Dalawang hagdanan yung aakyatin ko guys, dito, tsaka dito. So, ayan. So, hirap na hirap ako guys. Medyo mahingal talaga siya. At anyway, yeah. So, babalik ako mamaya guys. Tapos na rin ako naghugas ng pinggan. So, wala na akong hugasan. Ayan. Ano pa bang kailangan ko? Ito, kailangan ko siyang tapusin, kainin. Para mahugasan ko na yung tira. And then, ano pa ba? I think that's it. Tapos, magsusulat lang ako kasi sakali na uwi yung asawa ko. Meron akong mga mail na ipapadala sa kanya. So, like I said, gumagawa ako nito guys. But let me see here. So, meron ako nagawa dito mga ilan-ilan na to. Pero kulang talaga siya guys. Yung envelope. So, ito yung mga kailangan kong isulat. Yan. So, alam ko, hindi ko alam kung 15 lang ba to nang dito. So, kailangan ko talagang more than 15. Kailangan ko 30. So, kulang pa ako ng 30 guys. So, kailangan ko magsusulat ulit. So, mamaya, babalikan ko kayo guys. Kasi, eventually, maganda naman yung result nito. Like I said earlier, isi-share ko sa inyo guys. Para naman, mayroon kayong pagkakitaan. Kung gusto nyo kumita ng extra. Kasi, ako talaga guys, gusto ko talagang kumita ng extra. Since, nabuntis ako, namigil ako sa aking trabaho. So, ngayon, syempre, asawa ko lang kumikita. So, gusto ko rin naman kumita talaga. Yun nga lang, nahirapan ako sa aking pagbubuntis, guys. Sabi nga nila, okay naman daw yung pagbubuntis ko, which is I am lucky. Kasi wala naman ako mga symptoms na nagsusuka, which is good. Thank you, baby. And then, yun lang ba, pagod, hingal, ihi. Ako ng ihi. Antok. Yun yung kalaban ko, guys, sa aking pagbubuntis. So, talagang nahirapan ako pagising tapos hindi ako makatulog ng maayos. So, ayoko naman pumasok sa trabaho na hindi ako nakatulog ng maayos, guys. Mahirap. Nagkakasakit kami ng baby ko. Kaya, yun yung rason kung bakit ako tumigil. So, ngayon, habang nasa bahay lang naman ako, so, ang ginagawa ko, guys, is magsusulat na lang ako ng ganito. Kasi, malay mo, kung ito nga ay totoo, so isi-share ko sa inyo guys, kung ito nga ay totoo, no. So, ayaw namang mag-share sa ngayon na hindi pa ako kumita or hindi pa napatunayan, hindi ko pa napatunayan na totoo nga siya. So, kung totoo nga talaga to guys, isi-share ko talaga sa inyo para naman sa mga home na mga mami dyan na nasa bahay lang, mag-aalaga ng bata, mga ganon. So, pwede itong pagkakitaan nyo guys. Yun nga lang, matrabaho talaga siya. So, that's okay. Kung meron kang araw-araw kang nagpapadala nito ng mga 30 mail, araw-araw 30 mail, and then, nakaka 300, 3,000 ka dollars. So far, hindi ko nga siya araw-araw na padala guys. Siguro, ito yung second week ko na magsusulat, pero yung last week, first week ko, hindi ko siya nakompleto kasi nga holiday nga siya guys. So, titingnan natin, 30 mail yung sinisin namin so far everyday. So, ayan, magsusulat na naman ako ng another 30 mail.
mail dito sa aming so tsaka may mga code to guys. Gawin nito, may code siya guys. O, yung mga number. Yan, nilalagayan mo siya ng code. Kinukuha mo siya dito sa computer. So, hindi mo siya basta-basta lang na kukunin o lalagay o isusulat. So, kailan may susundan ka din. But anyway, I'll see you guys in my next vlog. Yun lang, boring naman yung aking life dito sa Amerika, no? Yun lang. So guys, support my channel. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Hindi naman ako totoong vlogger. So lang, share ko lang yung aking buhay dito sa Amerika. Ito lang naman yung aking mga ginagawa sa buhay, no? Wala namang ka-fancy-fancy. Hindi naman ako nakapaglabas, guys. Alam nyo kung bakit? Buti na lang ngayon di ako nagtatrabaho kasi nasira yung truck ng aking asawa. So, wala siyang truck. So, ang ginagamit niya is yung sa sasakyan ko. So, ngayon, hindi ako makalabas kasi kahapon tinutow yung truck niya. Pumunta yung tow truck dito sa bahay kahapon. Kinuha yung truck niya. So, mga siguro 2 linggo na siya gumamit dyan sa sasakyan ko. So, ako naman yung walang sasakyan. So, hindi ako makalabas kahit saan. Dito lang ako sa bahay, paikot-ikot. Yun yung natin. Wala namang bus dito. Hindi naman tutulad ng Pinas na may bus, may jeep, may tricycle, mga ganun. Wala dito sa Amerika. So, hindi talaga ako makapaglakad-lakad dito sa bahay. Ayaw naman maglakad guys na mag-isa. Kasi minsan may mga aso ba na nakaligaw. Ay, nakutakot ako sa aso. Natruma na ako dyan sa aso na yan. So, nakalabas lang ako pagka may lalabas kami kakain, ganon. Or minsan, usually weekend lang talaga, nagsisimba kami, ganon. So, that's my labas-labas time, you know. But anyway guys, ito yung aking sitwasyon ngayon. So, magsusulat muna ako ng mga, siguro another 15, ano ba tawag nito? Yung ganito, para naman ma-mail ko siya today pag uwi ng aking asawa. Tsaka, yeah, yun lang. Malay mo, magkakapera tayo. Kung totoo man to guys, gusto ko talagang i-share sa inyo para naman makatulong ako sa inyo, no? May pagkakitaan din kayo. So, yeah, share the blessings kung maging totoo to guys. Ayoko namang i-share to sa inyo kung hindi siya totoo kasi syempre hindi naman siguro maganda yun, di ba? But anyway, I'll see you guys in my next vlog and I will try my best. Maybe pagdating ng aming order ng bed, pakita ko sa inyo guys kung ano yung maging itsura niya kasi para sa akin maganda siya tingnan sa online, but hopefully siya guys, maganda nga talaga siya sa personal. But anyway, that's it for now. Bye guys. Bye.